Tinanggihan ni Vice President Sara Duterte ang pakiusap daw sa kanya ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumulong sa kani-kanilang kandidato sa 2025 elections. Sinabi yan ng bise sa turnover ceremony para sa bagong liderato ng Department of Education. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Welcome to the chaos, Sec. Yan ang mensahe ni outgoing DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte sa papalit sa kanyang si incoming Education Secretary Sani Angara. Kaninang umaga, formal nang inilipat ni VP Sara kay Angara ang liderato ng DepEd. Aminado si VP Sara na may panghinayang siya sa kanyang pag-alis sa DepEd. Napamahal na raw kasi sa kanya ang mga tao rito. Gusto rin daw sana niya noon na matapos ang mga deliverable para sa ahensya ng administrasyon. Pero si Angara ang sasalo ng mga nakabinbing programa ng DepEd, gaya ng Matatag Center, revised senior high school curriculum, at pagdadagdag ng benepisyo para sa mga guro. Ngunit, aaminin ko na sa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. I hope we can all work together. Sama-sama po tayong magtrabaho para sa ating mga minamahal na guro at para sa kabataang Pilipino. Sama-sama tayong magtulungan upang iangat ang antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. Hanggang ngayon, palaisipan ang rason ni VP Sara sa pagkalas niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sabi niya, mahaba ang kwento niyan. Tinanong din ng bise kung may kinalaman ba rito si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang sagot niya, No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down for the reasons. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. matatanda ang sinabi noon ni First Lady Liza na bad shot na sa kanya si Sara. Nag-ugat yan sa umano'y pagtawa ng bise ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Bagamat hindi dadalo sa SONA ngayong taon si VP Sara, sinabi niyang okay naman ang relasyon nila ng Pangulo. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Pati nga raw ang ama niyang si Pangulong Rodrigo Duterte, hinindian niya nang imbitahan siyang mangampanya para sa mga kandidato ng PDP. By chance, nakita kami ni former President Duterte. Inimbita din niya ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Paliwanag ni VP Sara, kailangan daw niya munang pag-isipan kung ano ang magiging direksyon niya sa darating na eleksyon. Hindi na rin daw siya tatanggap ng anumang posisyon sa gabinete. Pero ang klaro, nakatakda raw siyang magkaroon ng heart-to-heart meeting kasama ang PDP re-electionists na sina Senador Bato de la Rosa at Bongo pagkatapos ng SONA. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Mga kapatid. Parang ano no? Yun naman ang gusto kong komentuhan eh. Mga kapatid. Parang ano talaga no? Parang merong something eh. Mga kapatid. And then anyway, kanina diniscuss natin na mahaba ito, di ba? Diniscuss na natin na mahaba ito. Panoorin nyo na lang doon sa unang live natin before SMNI. Nag-live po tayo. Maganda po yung live natin doon. Umabot po tayo ng 6,000 doon. Ha? In behalf of my 6,000 viewers. No, 'di ba? Panoorin niyo 'yon. Alam niyo, ito naman si VP Sara Duterte at saka ang mga Duterte, ayan yung mga bumubulaga. 'Di ba? Doon na nga lang po doon sa election last year, 'di ba? Ay, last year. Last 2 years. I mean, the last election. Ang daming nagkagulatan doon, 'di ba?
All along, we are expecting na tatakbo siyang presidente and yet bigla naging vice. Hindi natin alam. Malay nyo, sa 2025, wala nang eleksyon, di ba? Hindi, malay nyo lang naman. Wala naman ako sinabi no. Malay nyo, di ba? Marami pang mangyayari. Ano pa lang ngayon? July. August, September, October. Di ba? October. Diyan pa lang magpapiling. Tapos sa susunod, simula ng kampanya, January hanggang June na yan. Naku po, diyan na madugo. Diyan na magkakaalaman talaga. Yan yan. Pero gayon pa man, mahaba pa ho yung panahon na yun. Ilang buwan pa ho yun. Di ba? Ilang buwan pa ho yun bago talaga magkaroon ng final decision. Although yung October, medyo it's just around the corner, ika. It's just around the corner. Pero gayon pa man, 'di ba? Malay nyo naman hindi na matuloy yan, 'di ba?